Si Martina ay 24 anyos na pero pasaway pa rin at mahilig gumimik kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa halip na aralin ang negosyo bilang tagapagmana ay mas gusto nitong maglakwatsa. Isang araw ay pinarusahan siya ng ama niya at ipinadala sa mansyon ng mga Angeles. Doon ay muling magtatagpo sila ng kanyang kababatang si Zandro na ganap ng CEO at katuwang rin ng ama niya sa negosyo. Maninilbihan si Martina bilang katulong sa mansyon ni Zandro. Hindi naman palalagpasin ng binata ang pagkakataon na iyon para turuan siya ng leksyon ayon sa utos ng kanyang ama. Dahil roon ay mas lalong kaiinisan ni Martina ang binata pero isang pagkakataon ang magpapabago sa kanilang sitwasyon. Iyon ay nagsimula noong aksidenteng nagtama ang kanilang mga labi. Lingid naman sa kanila ang nakatagong plano ng kanilang mga magulang. Ano kaya ang gagawin nila kapag kanila iyong natuklasan? Magandang araw mga ka-Dear Selin! Bago ko simulan ang kwento natin ngayong araw, huwag kalimutang bisitahin ang ating website na talesofsiren.com or i-download ang ating Tales of Siren app sa Google Play Store at Apple Store. Papa, no! Hindi ako pupunta sa mansyon nila Tito Charito. Napaka-antipatiko ng anak ng kaibigan mo na yon, remember? Nalaglag pa nga ako sa puno dati, matapos niyang iugay yon nung bata pa kami. Pagtutol ni Martina sa amang si Armando dahil gusto siya nitong ipadala sa mansyon ng kaibigan para mga tulong bilang parusa. Wala ka nang magagawa, Martina. Ang tigas ng ulo mo. Lagi ka na lang pumaparty at sumasama sa mga lagalag mong barkada. Kaysa pag-aralan ng business natin na ikaw rin naman ang magmamana balang araw. Pa, ikaw pa naman ang nagmamanage niyan sa ngayon, di ba? Hindi ka na bumabata, Martina. 24 anyos ka na at mas lalong hindi ako pabata. Kaya ngayon din, iayos mo na mga gamit mo. Papa, please, no! Makikita ko lang doon yung bakulaw na Zandro na yon. Mabuti pa nga sa'yo si Zandro. Magkababata kayo. But look at him now. Siya na ang nagpapatakbo ng negosyo nila. At nakakasama ko sa mga proyekto. Magbabago na ako, Pa, please. Ilang beses po nang sinabi yan, Martina. Tapos ang usapan. Pupunta ka sa mga Angeles at ako pa mismo ang maghahatid sa iyo roon. Kakainis! Nagpapadyak si Martina at nagtungo na sa kwarto niya. Ayoko talagang makita ang bakulaw na Zandro na yon. Tapos ano, ako pa talagang aalilain nun? Sa ganda ko na ito? Si Papo naman kasi. Kinabukasan ay wala nang nagawa pa si Martina. Hindi na siya nakaangal pa sa desisyon ng ama niya. Wala rin namang magawa ang mama niya na inispoiled siya ng sobra dahil nasa States iyon ngayon at nagbabakasyon sa lola niya. Oh, nandito na pala kayo, Armando. Bati ni Charito sa ama ni Martina. Kamusta ka na, Martina? Nako, ayan kasi pasaway ka eh. Di naman po ako pasaway, Tito Charito. Si Papa lang ang OA. Sagot ni Martina kaya inismeran siya ng ama niya. Dumating naman ang asawa ni Charito na si Vivian at ang anak nilang si Zandro. Agad na nagsalubong ang matatalim na titig ni Martina at Zandro noong magkatitigan sila. Oh, my pretty Martina! You're here na pala! Sabi ni Vivian at nagbeso kay Martina. Paano, Vivian? Ikaw nagbahala sa anak ko, ha? Pahirapan nyo ng matuto. Dahil kapag sa bahay hindi naman nasunod ang batang to. Bili ng ama ni Martina. Don't worry, Armando. Ako nang bahala sa batang to. Sabay kindat kay Martina. Thank you, Tita Vivian. Napangiti si Martina dahil alam niyang ibinili na siya ng mama niya kay Vivian. Ang problema niya na lang ay si Zandro. Nasisiguro niya na hindi siya makakalusot sa antipatikong lalaking iyon. Sige na, aalis na ako. Bahala na kayo sa batang to, ha? Pasensya na sa abala. Wala yun, Armando. Sige, ingat ka. Sabi ni Charito at hinatid na sa labas ang ama ni Martina. Zandro, ihatid mo na si Martina sa magiging kwarto niya. Utos ni Vivian. Sumunod ka sa akin. Sabi niya at sumunod naman si Martina na nakanguso at panay ang ikot ng mata. Noong paakyat na sila sa may hagdan ay kinalabit ni Martina ang masungit na binata. Hindi mo ba ako ipagbubuhat?
Look oh, ang taas ng hagdan and my dala is so mabigat. Huwag mo kong artehan, Martina. Kung inaakala mo na okay ka na kasi close si mommy at ang mama mo, nagkakamali ka. What are you saying? Katulong ka dito, di ba? Then you'll serve me, Martina. Sisiguraduhin ko na matututo ka habang pinagsisilbihan ako. Tsaka ngumisi si Sandro at naglakad na pataas ng hagdan. Si Martina naman ay hirap na hirap sa maleta niyang dala. Ang salbahe mo talaga kahit kailan, Sandro Bakulaw! Alam ko na yon, Martinang mangkukulam. Hinintay talaga ni Sandro na makaakyat si Martina ng pinanood lamang. Habol ng dalaga ang hininga matapos makaakyat ng tuluyan. San kwarto ko, Bakulaw? Naglakad si Sandro sa may dulong pasilyo at binuksan ang isang kwarto na inaalikabok pa. Ito ang kwarto mo. Dating maid's room. Kaso, umalis na yung dating nandito. Seriously? Wala ba kayong guest room? Bakit? Guest ka ba? You be our maid, so wag mo kong inaartehan. Simula na ng parusa mo, Martina. Kaya linisin mo na ang kwarto mo kung gusto mo ng maayos na matutulugan. Isusumbong kita kay Tita Vivian. Magsumbong ka. Isusumbong din kita kay Tito Armando. I'm sure na mas malalang punishment ang gagawin niya sa'yo at magtatagal ka rito. Nakakainis ka talagang bakulaw ka. Tabi! Tsaka hinawi ni Martina si Sandro at pumasok na sa kwarto. Malakas pa niyang sinara ang pinto bago muling sumigaw. Hindi man lang natinag si Sandro sa malakas na lagabog ng pinto. Naiiling na lang siyang nagtungo sa kwarto niya. Hello, Tito Armando? Sagot niya sa tawag ng ama ni Martina. Ikaw na bahala, Sandro. You know what to do. Tiwala naman ako sa'yo. Don't worry, Tito Armando. I'll make sure na she'll learn her lesson very well. Buti na lang nandyan ka. Yung mommy mo kasi kinausap ng asawa ko na huwag pahirapan si Martina. I know, Tito. Ako na pong bahala. Matapos ang tawag ay nahiga na si Sandro dahil pagod na siya at gusto niyang magpahinga. Kanina pa nga sana siya nagpapahinga kung di lang nila inaantay ang pagdating ni na Martina. Busy na rin kasi siya sa trabaho na ipinasa sa kanya ng ama sa kumpanya nila. Nagsimula namang ayusin ni Martina ang kwarto na tutuluyan niya. Bakas sa mukha ang inis pero wala rin naman siyang magagawa dahil sino ba naman siya para suwayin ang mga magulang niya. Aminado rin siya na nagkamali siya pero ang hindi niya matanggap ay ang makakasama niya si Sandro na kinaiinisan niya at aalilain pa siya nito. Makikita mo talaga, Sandrong Bakulaw. Ikaw ang susuko sa ating dalawa, hindi ako. Sabi ni Martina at ibinagsak ang sarili sa kama matapos nalinisin ang kwarto. Dahil sa sobrang pagod niya at hindi sanay sa gawain ay nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Hey, sleepyhead, gising. Unti-unting nagmulat si Martina matapos maramdaman ang mahinang pitik sa noon niya. Gumising ka na, tululaway mo. Ulit ni Sandro at pinitik na naman ng mahina sa ilong ang dalaga. Napasigaw si Martina sa gulat matapos bumungad ang malapit na mukha ng binata pagdilat niya ng tuluyan. Kasabay rin nun ang pagtama ng ulo ng dalaga sa matangos na ilong ng binata. What the heck, Martina? My nose is bleeding, freak! Galit na sabi ni Sandro. Dinaluhan naman siya ng dalaga tsaka pinatingala. Akala niya ay nakonsensya iyon at aalalayan siya. Pero sa halip ay napainda siya noong apakan nito nang malakas ang paa niya matapos siyang itingala. Martina! Manya ka! Bakit kasi pumasok ka pa rito? Tsaka nanakbo ang dalaga palabas ng kwarto. Walang nagawa si Sandro at napapangibit na lumabas sa kwarto. Oh, anak, anong nangyari sa'yo? Nasaan si Martina? Tanong ni Charito sa anak matapos makita ang nagdudugong ilong ng binata. Baka nagsumbong na kay mommy. Saad niya at nagtungo sa banyo. Dat mangkukulam. Kahit kailan talaga. Saad niya habang pinupunasan ang ilong at nakaharap sa salamin. Inutusan lang kasi siyang gisingin ang dalaga para sa dinner. Nasaktan pa siya nang wala sa oras. Bumalik na si Sandro sa dining area at doon nga ay naabutan niya si Martina na benalatan pa siya. Kahit kailan talaga isip bata. Sabi niya at sinadyang iparinig iyon. Rinig mo yon, Tita Vivian? Inaapi ako ni Sandro. Sumbong ni Martina. What did you do to Martina, ha, Sandro?
Hindi na kayo mga bata para kayong aso at pusa hanggang ngayon. Baling ni Vivian sa kanyang anak. Mom, sabi ni Tito Armando, turuan niya ng laksyon. Bakit mo binibaby? Mabait naman itong si Martina. She needs to be responsible, Mom. Paano kapag dumating ang araw na ipasa na sa kanyang negosyo? Magkaasawa siya, pamilya. Wala siyang alam gawin kundi maglakwatsa. Paki mo ba? Hindi naman ikaw ang mapapangasawa ko. Sagot ni Martina na ikinasamid ni Sandro. Talaga, hindi ko rin naman gugustuhin na makapangasawa ng kagaya mo, no? Tubig nga. Utos niya sa dalaga pero inismiran lang siya. Huwag kang unguso-nguso dyan. Di naman kissable yung lips mo. Bigyan mo ako ng tubig. Katulong ka dito, Martina. Oh, saksak mo yan sa baga mo. Sabay abot ni Martina ng pitsyel. Paglagay mo ako sa baso. Ano, iinom ako sa pitsel? Ang OA mo, Sandrong Bakulaw, ha? Tito Vivian, no? Ang arte-arte. Sumbong ni Martina pero natawa na lamang sa kanila si Vivian. Kagaganyan nyo? Bahala kayo mamaya. Kayo pa magkatuluyan. Tsaka humagikgik si Vivian. Tumutol naman ang dalawa sa sinabing iyon ni Vivian. Wala namang nagawa si Martina at ipinagsali ng tubig sa baso si Sandro dahil ayaw siya tantanan ng matatalim na titig nito. Kumain nga lang kayo. Nasa harap kayo ng pagkain. Sabi ni Charito pagdating at sinaluhan na sila. Natahimik naman silang kumain na ng diretsyo. Matapos ng dinner ay umalis na si Vivian at Charito dahil may pag-uusapan sila. Naiwan sa hapag na magkaharap ang binata at dalaga. Tatayo na rin sana si Martina noong hilahin siya pabalik ni Sandro. Sa paghila pa nga nito ay napaupo siya sa kandungan nito na ikinabilog ng mga mata niya habang ang binata ay wala man lang pakialam sa posisyon nila. Where do you think you're going, Martina? Pitawan mo nga ako. May gusto ka sa akin, oh. Gusto nga kita. Sabi na eh. Kaya ka nagpapapansin sa akin. Tsaka kumawala kay Sandro pero mas iniyakap nito ang kanyang braso sa bewang niya habang kandong nito. Gusto kita, Martina. Wala kang magagawa talaga kasi gusto kitang paghugasin ng plato. Tsaka pinakawalan ang dalaga at napangisi. Plato? Bakit? Tingin mo talaga magugustuhan kita? Kilala na kita simula pa nung bata pa tayo. You're not even a wife material, Martina. Bakulaw ka? Hindi rin kita magugustuhan. Tsaka, hindi wife material? Watch me. Hindi lang yang mga hugasin ang huhugasan ko. Pati ang maruming mong ugali. Angil ni Martina at nagsimula ng ligpitin ang mga pinagkainan nila. Lihim na napangisi si Sandro sa pagkapiko ng dalaga. Hindi umalis si Sandro sa kusina at ngayon ay pinapanood na naghuhugas ng mga plato si Martina. Kaya naman pala. Nag-iinerte lang. Bulong niya. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Baling na Martina noong maramdaman ang titig ng binata. Sabi mo kanina, watch me, di ba? Eddie, I'm watching you. Piloso pong bakulaw! Ay! Tili ni Martina matapos mabitawan ang isang malukong at bumagsak sa sahig na nabasag naman agad. Kikilos na sana siya pero hindi niya alam at ang bilis ng nakarating ni Sandro sa kinaroroonan niya. Don't move. Saad niya, tsaka siya mabilis na binuhat. Sa unang pagkakataon ay hindi nakakibo si Martina. May kung anong bigla na lamang nagwala sa dibdib niya. Napatingala siya sa gwapong mukha ni Sandro at napalunok kasabay ng mga paru-parong kumikiliti sa tiyan niya. Huwag mo akong titigan. Saad ng binata na nakapagpabalik sa dalaga sa realidad. Hindi kita tinititigan, no? Saan ka pala nakatingin? Tanong ni Sandro at ibinabana sa upuan ang dalaga. Sa ano? Sa kisame. Ano namang meron sa kisame? Langaw. Tama, may langaw kasi nalipad na kanina. Palusot niya at saka napatingin sa semento. Bakit may dugo? Turo niya sa semento at sinundan iyon hanggang sa matukoy niyang galing iyon sa paa ni Sandro. Nabubog ka, Sandro! Worried about me? Nakangisi na saad ng binata. Malamang, di naman ako ganun kasama kagaya mo. Tinulungan mo ko kaya nangyari yan. Diyan ka lang, kukuha ko ng gamot. Sabi ni Martina at hinila pa upo ang binata tsaka umalis. Hindi naman nakinig si Sandro.
dahil nilinis niya pa ang mga nagkalat na bubog sa kusina. Hoy Bakulaw! Tigas ng ulo, sabi ng wag ng lalakad eh! Tawag ni Martina. Matapos masiguro ni Sandro na nalinis na ang mga bubog, ay bumalik siya kung saan nag-aantay ang nakapamewang na dalaga. Di ba sabi ko, dito ka lang? Nilinis ko lang. Makasaway ka sa akin, ang tigas rin naman ng ulo mo. Upo! Utos ni Martina. Naupo naman si Sandro habang si Martina ay sumalampak ng upo sa may semento para sipatin ang paan niya na nabubog. Ngayon ay ramdam niya na ang hapdi nito. Masakit ba? Tanong ng dalaga pero umiling siya kahit na ang pakiramdam niya ay pinupunit ang talampakan niya. Kanina naman kasi ay hindi yon masakit. Huwag kang malikot ha. Baka masipa mo ako mamaya dyan. Lilinisin ko lang. Sabi ni Martina at walang kaarte-arte na hinawakan ang paa ni Sandro. Aray! Reklamo ni Martina dahil di na nakatiis si Sandro at nasabunutan siya sa sakit. Dahan-dahan, sorry. Sabi mo di masakit, tapos sasabunutan mo ko? Sumakit nung nililinis mo eh. Palusot pa tong bakulaw na to. Tsaka dinahandahan ni Martina ang paglilinis sa sugat. Saan ka pupunta? Tanong ni Sandro noong tumayo ang dalaga. Di ko mahihipan yung talampakan mo, pero may naisip ako. Kinuha ni Martina ang isang mini electric fan at saka itinapat sa sugat ni Sandro habang ginagamot niya. Ano, nabawasan ba yung sakit? Oo. Sabi ni Sandro na nahihiyang tumango. Bakulaw kasi, nasasaktan din pala. Why you always call me Bakulaw? Ha? Bakit? Ako nga tinatawag mong mangkukulam eh. Totoo naman eh. You're like a witch. Nung mga bata pa tayo. Pero ako, kailan ako naging Bakulaw? Aray! Ang daldal mo? Sabi na lang ni Martina. Napatitig si Sandro sa dalaga sa pagkakataong iyon na nilalagyan na ng gasa ang sugat niya. Sa totoo lang, ay ngayon lang ulit sila nagkita ni Martina dahil nagkaiba na sila ng school at course noong nag-college sila. Sa kabila noon ay updated siya sa dalaga dahil panay ang post nito sa social media, hindi gaya niya na scroll lang ang ginagawa kapag naiinip siya. Scroll pero sa wall lang ng dalaga. Oh, ayan. Tapos na. Can you walk? Sa third floor pa kwarto mo, di ba? Can you call my dad? Papaalalay lang ako sa taas. Hindi na. Mukhang may pinag-uusapan sila ni Tita Vivian na seryoso. Meron silang online conference ngayong gabi. Paano ako aakyat sa taas? Ako nang aalalay sa'yo. Are you sure? Taas kilay na tanong ni Sandro. Mamaya, itulak mo pa ako pagulong dyan sa hagdan. Duh! Marunong akong tumanaw ng utang na loob, no? Binuhat mo ko kanina paalis sa bubog. Kaya ngayon, ihahatid kita sa room mo. Tara na nga, tatapusin ko pa yung hugasin ko mamaya. Inalalaya ni Martina patayo si Sandro at iniakbay sa balikat niya ang kaliwang braso. Huwag ka namang magpabigat, kainis to. Natawa naman si Sandro kaya napatitig sa kanya si Martina. Pinagtitripan mo ba ako, Sandro? Hindi no. Sige na. Ihatid mo na ako sa taas. Gusto ko na magpahinga. Hirap na hirap man si Martina ay pinilit niyang maihatid si Sandro sa kwarto nito nang hindi sila gumugulong pababa sa hagdan. Hindi man niya nahahalata ay inaasar kasi siya ng binata at kusa itong nagpapabigat tsaka lihim na napapangiti sa ekspresyon na ibinibigay ng dalaga. Hindi akalain ni Sandro na ang kababata niya noon na sobrang arte at spoiled ay malaki rin talaga ang ipinagbago. Maliban na lang sa palagiang pagparty nito na inirereklamo ng papa nito. Kakapagod. Ang bigat mo ah. Sa katakawan mo yan. Sabi ng dalaga na hinihingal na binuksan ang pinto ng kwarto ni Sandro para maipasok niya ang binata. That's not fats. Mga muscles ko yan. At abs. Kadiri, magpahinga ka na Bakulaw. Sabay tulak kay Sandro sa higaan. Pero nasaktan si Sandro dahil naiapak niya ng puwersahan yung paa na nasugatan. Kaya naman, napakapit siya kay Martina at nasama ang dalaga sa pagkatumba sa kama. Nanlaki ang mga mata nilang pareho noong dumampi ang labi nila sa isa't isa. Mabilis na umakyat ang dugo sa mukha ni Martina at noong matauhan ay agad sanang aayos ng tayo.
pero muli siyang nasubsob pero ngayon ay sa kung saan nakalagak ang bataan ni Sandro. Tila naman nawala ang hapdi ng sugat ni Sandro at napalitan ng malalakas na kabog ng kanyang dibdib. Sa taranta niya na baka may maramdaman si Martina roon, ay mabilis niyang itinulak ang dalaga sa gilid niya na tulalang napaupo sa kama. Yung first kiss ko! Biglang palahaw ni Martina. Nagpapanik namang napaayos ng upo si Sandro at tinakpan ang bibig ng dalaga na animo ay batang naagawan ng candy. Tumahimik ka nga. Mamaya akala nila kung inaano na kita. First kiss ko rin yun, kaya huwag kang OA. Yan ang hirap sa inyong mga lalaki eh. Sa inyo, wala lang yun, pero gold sa aming mga babae yun. Gold din sa akin yun. Di quits na tayo, kasi first kiss rin kita. Okay ka na, ha, Martina? Quits mo mukha mong bakulaw ka! Tsaka binato ng una ng binata bago nagmamadaling lumabas ng kwarto at padabog na isinara ang pinto. Noong nakalabas na si Martina, ay tsaka lang nakahinga ng maluwag si Sandro. Nakahimas siya sa kanyang dibdib na may kung ano pa ring gustong kumawala roon. Totoo na first kiss niya si Martina at sa tanang buhay niya ay wala pang ibang babae na nakakuha ng interes niya kagaya ng sa dalaga. Tulala naman si Martina hanggang makarating sa kwarto niya. Hindi na nga niya naalala ang mga hugasin na naiwan niya. Nasisiguro niya na yung isang katulong na sa mansyon ang gumawa noon. Ang first kiss ko. Sambit niya at napahawak sa kanyang labi. Pagod na rin naman siya at napapikit na pero muling napadilat dahil naalala niya na naman ang malambot na labing tumama sa labi niya. Pinakiramdaman niya pa ang sarili at parang kinikiliti ang tiyan niya sa dami ng paru-parong nagliliparan roon. Napasigaw siya na nakatapa sa unan para hindi marinig ang ingay. Kinaumagahan ay halos magkasabay sila ni Sandro sa hagdan, pababa sa dining area. Parehong halata na hindi nakatulog ng maayos dahil sa malalim na mga mata nila. Anong nangyari sa inyo? Ano ito? Palakihan ng eye bags? Tanong ni Vivian noong makita ang dalawa. Binangungot kasi ako, Mom. Sabi ni Sandro kaya pinandilatan siya ni Martina. Anong nangyari sa paa mo? Okay naman ito, Mom. Magaling yung Dr. Kwak-Kwak eh. Hindi na masakit. Nabubog po yan, tita. Nakabasag kasi ako ng mangkok nung pinaghugas niya ako kagabi. Saan ni Martina sabay ngisi. Pinaghugas mo si Martina? May isa pa naman tayong katulong ah. Di ba, Mommy? Sabi ni Tito Armando, katulong siya hanggat nandito siya. Well, ginawa ko lang ang gusto ni Tito. Para matuto ang prinsesa niya. Umagang-umaga nagbabangayan kayo. Biglang dating naman ng ama ni Sandro. Ipagtimpla mo ako ng kape. Diretsang utos ni Sandro sa dalaga. Gusto niya itong inisin para mabura sa alaala nila yung accidental kiss nila kagabi. Ayoko nga. May kamay ka naman, di ba? I'll tell Tito Armando na feeling prinsesa ang mangkukulam niya rito. Inis na napatayo si Martina habang naiiling na lang ang mag-asawa sa kanilang dalawa. Kape ba ka mo? Tsaka napangisi si Martina at kinuha ang patis tsaka hinalo sa kape. Tingnan natin kung uutusan mo pa ako sa kape mo. Oh, eto ng kape mo, senyorito. Sabay abot ng tasa kay Sandro na may matamis pang ngiti. Halos maibuga ni Sandro ang kape dahil sa alat noon. Anong nilagay mo dito, Martina? Aba, ewan ko. Basta nagtimpla lang ako ng kape, tapos ganyan ako magtimpla. Ang alat ng timpla mo. O edi ikaw ang magtimpla. Diba? Para alam mo kung anong lasang gusto mo. Pagtataray niya, tsaka nag-iwas ng tingin. Kapag kasi nakikita niya ang labi ng binata ay naaalala niya ang pagtatama ng labi nila. Siya nga pala, isa na lang yung hotdog sa ref pero sinama ko na sa almusal. Kainin na lang ng may gusto. Sabi ni Vivian. I don't like it. Sabi naman ni Charito. Sabay naman na tumusok ang tinidor ng dalawa sa nag-iisang hotdog. Sandro, ipaubaya mo na yan kay Martina. Utos ni Vivian sa anak niya. No, Mom. Nauna ako. Ibigay mo na sa akin to. Ano ba? May hotdog ka namang iyo. Di ka pa nagsawa.
Diretsyong sabi ni Martina na ikinasamid ng tatlo. Tila nawalan ng lakas ang nabiglang si Sandro at tuluyan ng nakuha ni Martina ang nag-iisang hotdog sa mesa. Hindi niya akalaing prangka pa rin si Martina hanggang ngayon at lahat ay walang prenong sinasabi. Lumipas pa ang ilang araw at sinulit ni Sandro ang pag-uutos kay Martina. Pinagsuot niya pa ito ng pangkatulong na damit nang wala sina Vivian at Charito. Madalas din siyang mag-ulat kay Armando, ama ng dalaga. Ano, tapos ka na? Tanong ni Sandro, namumula ang tenga sa suot ni Martina. Porket wala sila Tita Vivian, inaapi mo na ako? Isusumbong talaga kita pagbalik nila. Bakulaw! Bakit ganyan suot mo? Sabi mo maid's uniform. Cute nga eh, parang anime. You don't look cute. You look damn sexy. Bulong ni Sandro na halos hindi narinig ni Martina. Di ako cute? Ano yung dulo? Wala. Sabi ko, magpalit ka. Di ka makakilos niyan. Ang iksi. Mukha kang nag-cosplay. Eto lang meron ako. Meron sa maid's quarter. Maghanap ka ng kasya mo. Sayang. Ganda ko pa naman dito. Reklamo ni Martina bago umalis para magbihis. Pagbalik niya, suot na niya ang tamang maid's uniform. Ayan, much better. Sabi ni Sandro, tsaka inihagis ang feather duster. Maglilinis na po, sir. Sagot ni Martina. Habang naglilinis, natawa pa sila ng isang katulong habang nilalait si Sandro. Hindi napansin ni Martina na nag-e-enjoy na siya. Miss Martina, mabait ka naman. Bakit ka naparusahan dito? Tanong ni Aling Celia. Nako, pasaway kasi ako kay Papa. Panay party. Pero naisip ko, hindi na ako bata. Ang saya rin pala matuto ng ibang bagay. Mabuti naman, iha. Sagot ni Aling Celia. Narinig lahat ni Sandro at napahanga sa mabilis na pagbabago ni Martina. Maliban na lang sa hilig pa rin itong inisin siya. Pagbalik ni na Vivian at Charito, sinalubong sila ni Martina. Naghahain na siya ng almusal na siya mismo ang nagluto. Aba, mukhang napapabuti ka na dito, Martina. Sabi ni Charito. Ang galing ng pretty Martina ko. What if kayo na lang ni Sandro? Birong hirit ni Vivian. No No way! way! Sabay sagot ng dalawa. Sabay matalim na titigan. Yes way! Natatawang sagot ni Vivian. Sige na, kumain na tayo. Awat ni Charito. Pagkatapos, isinama ni Sandro si Martina sa garden para magdilig. Bakit ako? Pasikat na ang araw oh, iitim ako. Reklamo ni Martina. Huwag kang maarte, wala pang araw oh. Fine, baka isumbong mo pa ako sa papa ko. Parinig ng dalaga. Habang nagdidilig, siniritan niya ng tubig si Sandro kapag nakatalikod ito. Martina! Galit na sigaw ni Sandro. Sakto pagharap niya, napalakas ang buhos sa mukha niya. Hala, joke lang! Anong joke? Hinabol siya ni Sandro. Kumuha rin ng hose at nagbasaan sila. Nadaanan pa sila ni Vivian. Kinikilig pero hindi inabala ang dalawa. Tama na, Sandro! Sigaw ni Martina, pero naputol iyon nang may tumigil na kotse sa gate. Lumapit si Davin, pinsa ni Sandro. Sandro! Yoo! I'm here! Tawag nito. Napatingin si Sandro kay Martina. Basang-basa at manipis ang suot. Napalunok siya. Pumasok ka na. Utos niya. Sino yun? Pogi ah? I said get inside. Gusto ko makilala. Bakit ang baby bra mo? Sira ulo, hindi baby bra to. Bastos! Sigaw ni Martina bago tumakbo papasok. Pinagbuksan naman ni Sandro si Davin. May chicks ako nakita insan. Nasaan na yun? Sexy ah. Tumigil ka na, Davin. Huwag si Martina. Oh, so si Martina pala ah. Type mo ba? Hindi. Di akin na lang. Manahimik ka. Anong ginagawa mo dito? Namoy kong may chicks dito. Kaya naparito ako. Sinamaan siya ng tingin ni Sandro. Chillax! Pero may basketball mamaya. Sama ka. Ayoko. Ako sasama. Gusto ko manood. Biglang sabi ni Martina na bagong bihis na. Sasama ka? Kilala mo ba yan? Turo ni Sandro kay Davin.
Kilala mo naman siya. Gusto ko lumabas. Fine, pero sasama rin ako. At ikaw? Sabay turo kay Martina. Palitan mo yung shorts mo. Sabay hila sa kanya. Sumunod na lang si Daven. Nakangiti. Maya-maya pa ay halos sabay na rin na bumaba si Sandro at Martina. Nakanguso pa ang dalaga pababa habang nasa likuran si Sandro na nagbabanta ang tingin kay Daven. Ayos na ba? Tara na! Let's go! Excited na sabi ni Daven. Aakbayan pa sana nito si Martina pero mabilis na hinila siya ni Sandro at halos masakal sa pagkaka-headlock nito. Dumayo sila sa malapit lang na subdivision kung saan maraming tropa si Daven na nakakalaro roon. Martina, right? Ako nga pala si Daven, ang pinaka-pogi na pinsan ni Sandro. Oo, nice to meet you, Daven. Tila kinikilig pa na saad ni Martina. Naglahad ng kamay si Daven pero si Sandro ang tumanggap noon na pinisil pa ang kamay niya. Aray naman, Sandro! Shake hands lang eh. Tumigil ka na, Daven ah. Sinasabi ko talaga sa'yo. Shake hands lang naman, sabi ni Martina at kinuha ang isang kamay ni Daven tsaka nakipagkamay. Halos maningkit ang mga mata ni Sandro. Hinila niya ang kamay ni Martina at pinagsiklop ang kamay nila. Anong ginagawa mong bakulaw ka? Shake hands lang naman sabi mo, di ba? Nakikipag-shake hands rin ako kay Martina. Dude, holding hands na yan, hindi shake hands. Natatawang sabi ni Daven. Mabilis namang binawi ni Martina ang kamay niya kay Sandro. Bakulaw! Sabi niya at sinabayan sa paglalakad si Daven. Napairap naman si Sandro na pinagmasdan si Martina at Daven na nagsabay bago pumagitna sa dalawa. Nung nakarating na sila sa may basketball court ay naroon na rin ang mga makakalaro nila ng basketball. Oh, Daven, may kasama ka palang backup ah. Bungad ng isang lalaki. Di ko backup yan si Sandro. Siya ang magbubuhat sa atin. Sabi ni Daven at napatango naman ang mga kasama nila. Oh, yan na pala yung makakalaban natin. Sabi ng isang katim nila sa dumating na grupo at nasa 8 ito na kalalakihan. Halatang maaangas ang dating ng mga iyon na hindi nagustuhan ni Martina. Iba kasi tumingin ang mga iyon kaya nang magtagpo ang mata niya at isa sa mga lalaki ay inirapan niya iyon. Narinig niya naman ang bahagyang pagtawa noon. Kompleto na ba? Warm up na kayo, tapos simulan na natin. Sabi nung lalaki na siyang namamahala sa mga laro doon sa subdivision. Hindi kasi nawawalan roon ng facilitator sa court. Palibhasa, mayayaman ang nakatira sa subdivision. Nagsimula na silang mag-warm up habang iniwan naman ni Sandro at Daven ang bag na dala nila kay Martina. Pumito na ang referee. Hudyat, nasisimula na ang laro. Good luck! Kaya niyo yan! Sigaw ni Martina, sabay thumbs up kay Daven at Sandro. Oo naman! May cheer kami eh! Sagot ni Daven na kinaladkad na ni Sandro sa gitna ng court. Nagsimula na ang laro at ang bola ay nasa kalaban. Pero ilang sandali pa ay naagaw iyon ni Sandro. Napahanga si Martina sa husay ng binata. Halos ito ang napuntos at siyang nagdadala ng laro. In fairness, magaling. Sabi ni Martina na ang mata ay na kay Sandro lamang. Anak ng patola! Hoy, madaya yan ah! Napasigaw siya nung nagkakainitan na sa laro ay sinadyang sikuhin ng isang player si Sandro. Pumito ang referee pero si Daven ay sinugod ang lalaking naniko. May problema ka ba pre? Laro lang to! Walang personalan! Inis na sabi ni Daven. Inawat naman siya ni Sandro na dumugo ang kilay dahil sa natamaan ng siko. Hayaan mo na, itigil na lang ang laro kung may asar talo. Kalmado na sabi ni Sandro, pero si Martina, hindi siya kakalma. Nagulat na lang sila noong may lumipad na kamao sa mukha ng lalaking naniko kay Sandro. What's wrong with you? Galit na sabi ng lalaki. Trip ko lang. Bakit? Madaya nga kayo, namimisikal pa. Ang papangit nyo! Ano? Ha? Umamba pa ng suntok si Martina pero hinila na siya ni Sandro. Stop Martina, umuwi na tayo. Saad nito at hinila na sila. Pangit! Ikaw nga mukhang Amazonan namang kukulam eh! Pahabol ng lalaki.
Doon napatigil sa paglalakad si Zandro. Sira ulo! Sigaw ni Zandro at sinuntok ang lalaki. How dare you call her mangkukulam, ha? Matatouch na sana si Martina, pero napairap siya sa kasunod na sinabi ni Zandro. Ako lang ang pwedeng tumawag ng mangkukulam dyan. Dagdag ng binata sabay suntok. Inawat naman sila habang si Martina ay dismayado ang itsura. Umuwi na tayo! Tsaka hinila sa tenga ang binata. Mangkukulam pala ha? Aray, Martina! Bitawan mo na ang tenga ko! Tinawag ka niyang mangkukulam! Ikaw rin naman na. Yun din ang tawag mo sa akin. At ako lang ang tatawag nun sa'yo. Sagot ni Zandro at inilapit ang mukha sa dalaga. Matagal silang nagsubukan ng tingin noong pumagitna si David. Umuwi na tayo! Sabi nito at hinila na silang dalawa. Nung makauwi sila ay katakot-takot na sermon ang natanggap nila kay Charito na ama ni Zandro. Ang tatandaan niyo na, nakikipag-away pa kayo. Ano, basag ulo ba gusto niyo? Sila naman po nauna, tito. Paliwanag ni David. Oo nga naman, tsaka lumaban lang sila. Kesa naman sila ang magpabugbog, no? Mas gugustuhin ko pang magbayad ng hospital bills nila kesa magbugbog si Zandro. Sabi ni Vivian na ina ni Zandro. Ayan, kaya ganyan ang ugali kasi dahil sa mga konsentidor na ina. Napanguso naman si Vivian pero ilang sandali ay inirapan ng asawa tsaka nag-walk out. Mahal, sorry. Habol ni Charito na ikinatawa ng tatlo. Pasensya na, napasama pa yung yaya ko. Pero kailangan ko na rin umuwi. Paalam ni David. Ingat ka, David. Ihatid na kita sa labas. Saan ni Martina? May paayan, Martina. Nakapasok siya dito, mag-isa. Makakalabas yan mag-isa. Sabi ni Zandro na ikinatawa ni David. Siloso. Sige, mauna na ako. Tsaka umalis na nga si David. OA mo naman, ihahatid lang yung tao sa labas. Kunin mo na lang yung gamot doon, tsaka ointment. Ang sakit ng sugat ko. Bakit? Di mo ba kayang gamutin ang sarili mo? Baka nakakalimutan mo, Martina. Katulong ka dito. You'll serve your master. And that's me. Oo na, bakulaw. Kukunin ko na po ang gamot sa sugat mong maliit lang naman. Sabi ni Martina na panay-irap. Kala mo naman may lalabas na kalabaw dun. Tingnan natin kung di ka iiyak sa bulak ko. Bulong niya sabay ngisi na may binabalak. Pagbalik niya sa may sala kung saan naghihintay si Zandro, ay nagpipigil siya ng tawa na lumapit sa binata. Nasaan ang sugat mo? Patingin nga! Sinipat niya ang nasugatan nito sa may bandang kilay, tsaka nilabas ang betadine. Dahan-dahan na. Babala ni Zandro. Oo, akong bahala. Tsaka naglagay na sa bulak ng betadine. Ouch! Bakit mahapdi? Reklamo ni Zandro na napaatras. Hinaluan ko ng alcohol yung betadine para mas madali gumaling. Martina naman! You're so childish! Eto na, aayusin ko na. Sabi ni Martina at inilapit ang mukha kay Zandro. Makapigil hiningang napatitig ang binata sa labi ng dalaga nung hipa nito ang sugat niya bago ilagay ang band-aid. Ayan na, ayos na. Uy! Okay ka lang, Zandro? Bakit ka nakatulala dyan? Ha? Wala. Sige, salamat. Papasok na ako sa kwarto. Nangyari dun? Nagtatakang tanong ni Martina pa. Samantala, kasalukuyang nakasandal si Zandro ngayon sa pinto ng kwarto niya pagkapasok sa loob. Hawak ang kanyang dibdib habang pilit na iwinawaksi ang nararamdamang kaba at tila nakikinitang mukha ng dalaga na malapit sa kanya. Zandro, ikalma mo. Mangkukulam naman yung si Martina. Tandaan mo, ginagawa mo lang to para turuan siya ng leksyon. Dahil iyon ang utos ni Tito Armando. Tama, Zandro. Wala lang to. Pagkausapan niya sa naguguluhang sarili. Ilang araw ang lumipas at kagaya ng nakasanayan ni Zandro ay siya na ang nag-uutos kay Martina palagi. Pero hindi niya naman akalain na mapapasobra sa sipag ang dalaga. Nasaan na yung mga labahin ko? Tanong ni Zandro matapos maligo dahil hindi niya mamataan yung pinaglalagyan niya ng mga maruming damit. Siya kasi ang naglalaba noon dahil nahihiya siya sa mommy niya at kay Aling Celia na malabahan maging mga underwears niya. Oh, Sir Zandro,
Anong hinahanap mo? Tanong ni Aling Celia noong makasalubong ang binata. Aling Celia, nakita mo ba yung mga labahin ko? Labahin mo. Akala ko inutos mo kay Martina. Nagulat nga ako kasi sa amin, hindi ka nagpapa. Naktang patola! Di na pinatapos pa sa pagsasalita si Aling Celia at agad na hinanap si Martina. What the? Martina! Let go of my brief! Sigaw ni Sandro matapos makita ang nagkukusot na dalaga. Ha? Ipinaglalaba ka na nga eh. Di ba sabi mo maglaba ako at huwag na huwag gumamit ng washing machine? Sabi ko, labhan mo yung mga kurtina. Hindi mga labahin ko. Ay, akala ko tableclothing yung mga damit mo eh. Tapos look ko. Sabay taas ng brief ni Sandro. Basahan? Sabay hagalpak ni Martina ng tawa. Stop that, Martina. Tantanan mo na nga yan. Tsaka kinuha ni Sandro ang mga labahin niya. Halos umakyat ang dugo niya sa mukha dahil sa hiya. Kaya mo ba maglaba? Of course I can. Anong akala mo sa akin? Tsaka pumwesto si Sandro para siya na ang magpatuloy sa paglalaba. Nakatayo si Martina na pinanonood ang binata kung paano maglaba. Napalunok pa siya sa tila na flex ng mga muscles sa braso ni Sandro dahil sa pagkukusot noon ng damit. Ang init! Papasok na ako sa loob! Paalam ni Martina at pagpasok sa mansyon ay uminom ng malamig na tubig. Ayos ka lang, Martina? Tanong ni Vivian pagkakita sa dalaga na namumula at nagpapaypay ng mukha. Ayos lang po. Ang init kasi sa labas. Sa labas? Ang aga pa. Baka naman may lagnat ka. Tsaka sinapo sa noo ang dalaga. Nako, Tita Vivian, wala. Saan ba galing? Naglalaba po sana ako ng mga damit ni Sandro. Natawa naman ng malakas si Vivian. Si Sandro? Magpapalaba? Nako, imposible. Oo nga po, pinigilan ako. Inagaw niya sa akin yung brief niyang kinukusot ko. Lalo nang lumakas ang tawa ni Vivian. Rinig naman iyon ni Sandro sa lakas na napailing na lamang. Noong magabi na, ay tinawagan si Martina ng isa sa mga kaibigan niya. Hello Martina! Ilang linggo ka nang hindi sumasama sa Friday gimmick ka. Kailan mo balak magparamdam sa amin? Nako Alexa, naparusahan ako ni Papa eh. Tsaka matatanda na tayo para dyan. Wow! Is that really you? Pakilabas si Martina, nasa na siya? Ano ba Alexa? It's me no? The one and only. Sadyang napagtanto ko lang rin na hindi na ako na bata. Kailangan kong magseryoso sa buhay. Okay, fine. Sige. I get it naman. Pero baka gusto mo namang sumama paminsan-minsan? Or kahit last na mamaya, sama ka sa amin bago ka tuluyang magseryoso sa buhay mo. Sige, sasama ako. Para rin makausap ko ibang friends natin. Baka kasi hindi na rin talaga ako makasama sa mga susunod na gimmick pa. Ayun! See you later, Martina! I'll text you na lang saang bar tayo mamaya. Okay, bye Alexa. Naghanda na si Martina para sa gimmick niya mamaya. Kasama ang mga kaibigan, suot niya ang isang fitted na red tube dress 2 inches above the knee at heels na nasa 2 inches lang ang taas. Ay shucks! Papaalam pala ako kay Tita Vivian. Saad niya at nagtungo sa kusina kung saan nagluluto na si Vivian ng dinner nila kasama si Aling Celia. Tita Vivian? Tawag pansin niya. Oh, Martina! Aba, napaka-sexy ah! Saan ang lakad mo? Gigimik lang po kasama mga kaibigan ko. Don't worry tita, kasi last naman na ito. Papaalam lang ako sa kanila ng maayos dahil magtituno naman po ako at tutulong kay Papa sa business namin. Samahan ka na kaya ni Sandro? Ipapahatid na kita. Nako, hindi na po. Ayoko kasama ang baka pigilan lang po niya ako tita. Sige na please. Kaya ko naman po. I'll text you to update you na lang. Oh sige, text mo na lang sa akin ang lugar na pupuntahan mo para mapasundo kita mamaya. Okay tita, the best ka talaga. Oh siya, sige. Ingat ka ha. Titirahan kita nitong niluto ko. Opo tita, alis na po ako. Palabas na si Martina na nagmamadali noong dumating si Sandro. Nangunot pa ang noon niya noong makita kung gaano ka-sexy si Martina sa suot nito. Noong oras na ng dinner at naghahain na ay doon na siya napatanong sa kanyang mommy.
Mom, nakabalik na ba si Martina? Kakain na ng dinner ah. Ay, magtatagal sa labas yun eh. Magtatagal? Gabi na. Nagpaalam, gigimik daw kasama ang mga kaibigan. Pinayagan mo, Mom? Mag-isa? Tapos ganun talaga ang suot? Alam mo ba kung saan siya gigimik, Mommy? Sa San Lorenzo daw sila eh. Yung elite bar doon. At teka nga, bakit ba? Ayos naman ang suot ni Martina. Tsaka matanda na siya at hindi na bata. Sino naman ako para pagbawalan yung tao? Uy, anak! Zandro! Saan ka pupunta? Tawag ni Vivian sa anak niya pero nagmamadali iyong umalis at hindi na siya nilingon pa. Pasaway ka talaga, Martina. Sabi ni Zandro, tsaka mabilis na pinaharurot ang kotse niya. Samantala, Oh, Martina! Inom pa tayo! yaya ni Alexa na sinalina na naman ng alak ang baso ng dalaga. Nako Alexa, bawal akong malasing eh. Ha? Aba talagang hindi na ikaw ang Martina na kilala ko na hindi uuwi hanggat hindi gumagewang-gewang. Noon yun Alexa. Ngayon, tapos na ako sa stage na ito. Last na to. Fine. Pero eto na, last na rin. Sige na, dali na, inumin mo na. Kinuha pa ni Martina ang alak na iniabot ni Alexa. Naghiyawa naman ang mga kaibigan niya. Cheers! Para sa pagbabagong buhay ni Martina! Sabi ni Ella. Ilang sandali pa ay nakaramdam na ng pagkahilo si Martina kaya nanahimik na siya sa isang tabi habang nakikipagsayawan ang iba niyang mga kasama. Hey miss, wanna have some fun? Tanong ng isang lalaki at tumabi kay Martina sa sofa. Excuse me, hindi kita kilala. And I don't need someone na sasamahan ako. May mga kaibigan ako. Pagtataray ni Martina kahit nalasing na. Sumasama man kasi siya sa mga kaibigan sa bar ay hanggang inom lang. Hindi rin siya nakikisayaw sa dance floor. Saan? Gusto mo ba? Sumayaw rin tayo? May kakaiba sa mga tingin ng lalaki na sinusuri si Martina ng tingin na tila tatagos na yata sa pagkatao niya. Lumayo ka nga sa akin. Ayoko nga sabi. Aarte pa. Tingnan mo nga yung suot mo. Halata naman na nang aakit ka. Tsaka pinasimplihan siya ng hima sa braso. Bastos! Sigaw ni Martina at kahit nahihilo ay hinampas ng bote sa ulo ang lalaki. What the? Arte mo. Pero gusto ko yan. Mas may thrill. Tsaka lalapit pa rin kay Martina. Martina! Sigaw ni Alexa at naglapitan na ang mga kaibigan niya. Bago pa man makalapit ng tuluyan ang lalaki, ay isang malakas na suntok ang natanggap nito dahilan ng pagkabagsak sa sahig. Zandro? Sambit ni Martina habang ang mga kaibigan niya naman ay napanganga. Tigas talaga ng ulo mo, Martina. Di ba sinabi na ni Tito Armando na tigilan mo ng kagigimik mo? Paano kung hindi ako dumating, ha? Galit na sabi ni Zandro. Babangon naman sana muli ang lalaki nang magkakasunod na tadyak sa mga kaibigan ni Martina. Kasama ko naman mga kaibigan ko eh. Kaibigan? May pagtatanggol ka ba nila agad, ha? Tama na Zandro, nakakahiya. Mahiya ka talaga. Umuwi na tayo. Ayoko. Di ka naman nakikinig sa akin eh. Sarili mo lang ang pinakikinggan mo. Tsaka dinampot ang isang bote ng matapang na alak at tinungga iyon. I said let's go home. Tila sako ng bigas na pinasa ni Zandro ang lasing na talaga na dalaga. Noong nakarating sila sa kotse, ay mapupungay ang mga mata na tiningnan ni Martina si Zandro matapos siya nitong ipasok sa kotse. Zandro, bakit ang bad mo sa akin ha? Sabi ni Martina na akala mo ay bata at hinila ang kwelyo ni Zandro palapit sa kanya. Lasing ka na, Martina. Huwag kang magulo. Magdadrive pa ako pa uwi. Sagot niya sa dalaga noong maamoy ang alak rito. Ayaw. Makinig ka muna sa akin. Nakangusong sabi ng dalaga. Alam mo ba, na-crush kita noon, ha? Kaso, nilaglag mo ako sa puno ng bayabas dati. Simula noon, isinumpa ko sa ngalan ni Haring Barabas na never kitang magugustuhan. Lalo na ngayon. Kasi, ang sungit-sungit mo. Really? Crush mo ako? Nakangisi na tanong ni Zandro.
Natitiyak niyang kapag naalala ni Martina ang lahat, bukas, kapag nahulasan na ito, ay hihilingin na lang nitong kainin ng lupa sa sobrang kahihiyan. Oo, pero noon yun, di na ngayon. Nangunot ang noon ni Sandro at tinitigan ng dalaga na nakangisi pa sa kanya. Are you sure? Hindi mo na ako gusto, Martina? Oo. Teka, check ko nga. Sabay hila kay Sandro at walang pasabi na hinalikan ito. Nanlalaki ang mga mata ni Sandro noong lumapat ang malambot na labi ng dalaga sa kanya. Nalasahan niya pa ang alak noong mariin na mas inilapat ni Martina ang pagkakahalik sa kanya. Oh, ha? Wala na akong nararamdaman sa'yo. Hindi na naituloy ni Martina ang sinasabi noong siilin siya ng halik ni Sandro. Tila nahawa ito sa kalasingan niya at mas dinama ang mainit nilang pagsasalo habang hawak sa batok si Martina. Bigla namang naitulak ni Martina si Sandro. Muta, nandidiri ka sa halik ko? Nasusuka. Hindi na iyon natuloy ni Martina at tuluyan nang nasukahan sa dibdib si Sandro. Martina, wag dito! Baba ka dun! Awat ni Sandro pero nasukahan na siya nito. Kahit na bumaba iyon para magsuka ay nadamay na siya. Tawang-tawa pa si Vivian noong makauwi ang dalawa. Binaba ni Sandro si Martina habang ang damit niya ay may suka. Huwag mo nga kaming tawanan, Mommy. Alam mo ba, namuntik na yung mabastos sa bar. What? Nasaan na yung nambastos kay Martina? Pinatulog ko na, Mom. Great job, anak! Sabay thumbs up kay Sandro. Sige po, shower lang ako. Ikaw na pong bahala kay Martina. Uy, concern siya. Gusto mo na si Martina, no? Hindi, no? Tanggi niya pa. Noong naliligo na si Sandro ay dinaman niya ang malamig na tubig sa shower pero sa tuwing napikit siya ay nadarama niya ang malambot na labi ni Martina. Nagfa-flashback sa kanya kung paanong hindi niya nakontrol ang sarili at hinalikan ang dalaga. May parte sa kanyang hindi matatanggap na hindi na siya gusto ng dalaga at noon lang ang pagtingin sa kanya ni Martina. What the hell is happening to me? No, what the freaking hell is wrong with me? Naalala niya pa noon bago ang mga bangayan nila ni Martina noong mga bata pa sila. Hindi niya naman gustong ilaglag sa puno ng bayabas si Martina basta. Ginawa niya iyon para sana kapag mahulog ang dalaginding na si Martina, sasaluhin niya at sasabihin na Prince Charming siya nito. Ang problema nga lang ay hindi niya nasalo si Martina kaya galit na galit iyon sa kanya. Iyon ang araw na halos isumpa siya ni Martina dahil nalagas ang isa sa 6 na ngipin nitong natitira noong mga bata pa sila. Matapos na maligo ni Sandro ay sakto naman na tumawag sa kanya ang papa ni Martina. Hello po, Tito Armando. Napatawag po kayo. Kamusta si Martina, Sandro? She's doing good naman po, Tito. Actually, nangako pala siya kanina kay Mommy na last na niyang gimmick kanina. Gumimik na naman si Martina. Chill, Tito. Last niya na raw yun. At isa pa, natuto na rin talaga si Martina. Malaki rin ang naging ambag sa kanya ni Aling Celia, lalo na sa pagtuturo pagdating sa mga gawaing bahay. Mabuti naman, kasi babalik na ang mama ni Martina. Susunduin namin sa airport sa susunod na araw. At kasabay noon tatapusin ko na rin ang punishment niya. Pauuwiin ko na siya rito sa mansyon. Pababalikin mo na po dyan si Martina? Yes, Sandro. Job well done sa pagdisiplina sa anak ko. Thank you, Iho. Walang anuman po, Tito. Nalungkot ang tono na sabi ni Sandro. Samantala, nagising na si Martina at wala nga itong maalala maliban sa hanggang doon lang sa sinuntok ni Sandro yung lalaki na nagtangkang bastusin siya. Nakahinga naman ng maluwag ang binata dahil kapag nagkataon ay maaalala nito kung paano niya iyon sinunggaban din ng halik. Matapos na mag-usap ni Vivian at Martina ay muling natulog ang dalaga pero noong kalagitna ang gabi ay bigla itong muling bumangon dahil sa gutom. Nagtungo siya sa kusina para kumain nung itinirang pagkain sa kanya ng ina ni Sandro. O ano, ayos ka na. Ang tigas kasi ng ulo mo. Sabi ni Sandro na biglang sumulpot sa kung saan. Ay bakulaw! Ba't gising ka pa? Kakagulat ka naman. Bakit ikaw? Gising ka pa? Kagigising ko lang.
Nagugutom ako, huwag kang magulo. Talagang mas nagutom ka pa kaysa nakaramdam ng hangover ah. Oh, ano ngayon? Tsaka, hindi kita kabatino. Inaway mo ko sa harap ng mga kaibigan ko. Sumama lang naman ako sa kanila para magpaalam, pero hindi ka nakinig. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, Martina. Nag-aalala? Tigilan mo ako, bakulaw. Maaalala ko lang ang buong nangyari, talagang lagot ka sa akin. Good luck naman sa'yo kapag naalala mo. Baka mas gustuhin mo na lang kalimutan. Tsaka ngumisi ng nakakaloko si Sandro. Kumakain na si Martina noong may inilapag si Sandro sa mesa. Oh, hangover soup. Iyon kasi ang dahilan kung bakit gising pa siya. Gusto niya mag-sorry kay Martina at ang pag-offer ng hangover soup ang naisip niya. Wow, ang bait ha. Sorry, Martina. Ha? Ano yun? Pakiulit? Medyo di ko narinig eh. Bingi-bingihan ng dalaga. Sabi ko, sorry na, okay? Nasigawan kita sa harap ng mga kaibigan mo. Totoo naman kasi na nag-aalala ako sa'yo. Weh, bakit ka naman nag-aalala sa akin? Kasi ako ang malalagot kay Tito Armando. Palusot ni Sandro. Tss, oo na. Masarap ba tong soup mo? Oo, maaalala mo yung malilimutan mo pangalan mo kapag natikman mo yan. Humigop si Martina ng soup at saka natigilan sandali. Ano, kamusta ang lasa? Tanong ni Sandro. Sino ako? Sabi ni Martina. Sandali silang nagkatinginan bago natawa sa kalokohan nilang dalawa. Simula nga noong gabi na iyon ay mas napalapit na sila sa isa't isa. Nakakapagkwentuhan na ng normal at walang bangayan na ikinatutuwa rin ng mga magulang nilang may hidden agenda pala. Isang araw, dumating ang isang babae sa mansyon ni Sandro. Nagpakilala iyon na kaklase ni Sandro noon sa Amerika at sumunod sa Pinas para lamang hanapin ang binata. Angelica, what are you doing here? Tanong ni Sandro noong makita ang babae. Agad iyong lumapit sa kanya at lumingkis sa braso niya. Hi Zandy! I miss you! Zandy? Wika naman ni Martina habang nagmamasid sa dalawa. Teka nga Angelica, bitaw nga. Sabi ni Sandro at inalis ang pagkakalingkis sa kanya ng babae. Why? Sinundan pa kita dito sa Pinas oh. Hello? Ako na ang sumunod. So kailan mo ba ako balak sagutin, Zandy ko? Tantanan mo na ako, Angelica. Bumalik ka na ng US. Wala kang mapapala sa akin. Zandy naman eh. Di ako aalis. Sabi noon at saka naupo sa sofa. Namataan ni Angelica si Martina na nagmamop. Hoy katulong! Halika nga rito! Tawag ni Angelica. Ako? Sabay turo ni Martina sa sarili niya. Lihim na natawa si Sandro dahil nasisiguro niya na walang binatbat itong si Angelica sa kataraya ni Martina. Aba, malamang. Ikaw lang naman ang katulong sa ating tatlo. Tsaka tumayo si Angelica para lapitan si Martina. Ikuha mo nga kami ni Zandy ng juice. Dalian mo. Ayoko nga. Hindi mo ako katulong. Isa pa, wala namang Zandy sa mansyon na to. Nagpipigil si Sandro na matawa. Bakas ang inis ni Angelica sa palaban na si Martina. How dare you talk back to me? Zandy? Nakita mo? Sinasagot ako ng katulong niyo. Boba, di mata ang nakakarinig kundi tenga. Sabay irap ni Martina at doon na nga natawa si Sandro. Di ako papayag na ipahiya ako ng katulong. Aagawin sana ni Angelica ang mop kay Martina pero iniilag iyon ng dalaga dahilan ng pagkadulas ni Angelica sa basang sahig. Inis itong napasigaw. Ayan, sige tulungan mo pa akong maglampaso. Tutal, basura yung ugali mo. Zandy, help me! Lumapit si Sandro sa kanilang dalawa pero nilaktawan lang nito ang nasa semento na si Angelica at dumiretso kay Martina. Linisin mo mabuti ang sahig ah. Daming kalat eh. Sabi ni Sandro pero inirapan siya ni Martina na naiinis at pabulong-bulong pa. Hindi nila namalayan ang mabilis na pagtayo ni Angelica. Mabilis na naagaw noon ang mop kay Martina pero bago niya pa iyon maihampas sa dalaga ay napigilan ni Sandro ang kamay niya. Stop it, Angelica. Umalis ka na. Sigaw ni Sandro. No, Zandy! I said leave!
Galit na sabi ni Sandro bago iwinaksi ang kamay ni Angelica na hawak ang mop. Pabalik ako! Sabi nito bago tuluyang umalis. Okay ka lang? Biglang kalmado na tanong ni Sandro kay Martina. Ayos lang, Zandy. Panggagaya ni Martina sa babae at saka bubulong-bulong. Tatalikod na sana ito nung hilahin siya ni Sandro. Nanlaki ang mga mata ni Martina na sa pagharap niya ay labi ng binata ang sasalubong sa kanya. Ayan, para manahimik ka. Saad ni Sandro bago iniwan ang natutulalang dalaga. Napasigaw na lamang ang dalaga pero nagpatuloy sa paglalakad palayo si Sandro na nagtakip pa ng dalawang tenga. Sa pagkakataon na iyon, napahawak si Martina sa labi niya. Doon na nga nanumbalik sa alaala niya ang nangyari noong nalasing siya. Simula sa umamin siyang nagustuhan niya si Sandro hanggang sa kung paanong hinalikan siya nito. Napahawak siya sa magkabilang pisngi sa sobrang pag-iinit ng mukha niya. Gusto niya rin ba ako? Nino? Napalingon si Martina sa nagsalita at iyon nga si Vivian. Wala po. Sige tita, tapos na po akong mag-mop. Tsaka mabilis na sumibat para hindi na makulit pa ng ina ni Sandro. Matapos ang pangyayaring iyon, sa pagitan ni Martina at Sandro ay naging ilag na sila sa isa't isa at nagkaroon ng ilangan. Maging si Charito at Vivian ay nagtataka na nga sa kanila. Hanggang sa muli na namang bumalik si Angelica. Pilit na namang nadikit kay Sandro na hindi na rin napigilan ng guard dahil natakot iyon kay Angelica at baka ireklamo pa siya ng babae. Zandy! I'm back! Tsaka yayakap sana kay Sandro pero nagtago ang binata sa likod ni Martina. Help me, Martina. Ayoko na makita ang babaeng yan. Bulong ni Sandro na nasa likuran ni Martina. Eto na naman ang katulong na mahilig makisawsaw. Ano ka ba din Zandy ko, ha? Zandy mo mukha mo. Walang Zandy dito. Bakulaw meron. What? What's bakulaw? Ditong nasa likod ko. Tantanan mo na nga si Sandro. Pati ako nadadamay sa inyo. Hindi ko siya tatantanan. Single naman siya So bakit ako susuko? Ano mo, Angelica? Sinong may sabi sa'yo na single pa to? Akin na to Sabay hila ni Martina kay Sandro. Sa harapan mismo ni Angelica ay siniil ni Martina ng halik ang binata. Hindi niya alam pero hindi na rin niya makontrol ang kumawalang selos sa kanya. Isa lang ang natakbo sa isip niya ngayon. Sa kanya lang si Sandro at hindi sa iba pa. Napaatras si Martina noong tumugon ng halik si Sandro. Inaasahan niya rin iyon matapos ang ilang naging tagpo ng labi nila. Ngayon malinaw na sa kanya ang lahat. Mahal niya na nga si Sandro, higit pa sa pagiging kababata. No! Sigaw ni Angelica. It's a yes for me. Sabi ni Vivian na dumating. Mabilis na napahiwalay si Martina kay Sandro dahil sa hiya. Pero kinabig nito ang bewang niya at hinapit siya palapit sa katawan nito. Tita Vivian! Sambit ni Angelica. Umalis ka na dito, iha. Wala sa'yo ang boto ko. Kung hindi kay Martina, huwag mong antayin na kalad ka rin kita dito palabas sa mansyon ko. Natameme si Angelica kay Vivian at wala nang nagawa pa kundi ang umalis na. Gulat pa rin kasi ito sa nasaksihan niya na halika ni Sandro at Martina. So, ano yung nakita ko? Tanong ni Vivian. Pilit naman inalis ni Martina ang nakapulupot na braso ni Sandro sa bewang niya. As you can see, Mom, hinalikan ako ni Martina. Gusto niya ako. Kaya sige, gusto ko na rin siya. Sagot ni Sandro. Hoy, ang kapal mo Ikaw kaya yung nanghalik sa akin nung nalasing ako. So, naaalala mo na pala. Tsaka inilapit ni Sandro ang mukha sa dalaga. Sobrang lapit na halos maglapat na muli ang mga labi nila. Diyos ko, usapang halik. Bahala nga kayo dyan nang magkalinawan kayo. Hanapin ko na lang si Charito. Sabi ni Vivian at iniwan na ang dalawa. Bitaw nga dyan, bakulaw! I love you, Martina. Ha? Gusto kita. Can I court you? Liligaw ka pa Nakailang halik ka na? Sabi ni Martina na kinikilig. Hindi ka na papaligaw sa akin? Tayo na agad? Hindi makapaniwalang tanong ni Sandro.
Oo nga. Ayaw mo? Syempre gusto. I love you. Araw-araw kitang liligawan kahit uugod-ugod na tayo. Mwah! Tsaka hinalikan ng mabilis ang dalaga at kinuyog ng halik sa mukha. I love you rin, Zandro. Sabi ni Martina na nakapagpatigil kay Zandro. Shucks! Kinikilig ako, ano ba? Sabi nito na ikinatawa ni Martina. Dumating naman ang araw na kailangan nang umalis ni Martina sa mansyon ni Zandro. Darating na kasi ang mama nito at babalik na rin ng sarili nilang mansyon. Salamat sa pagpapatuloy sa anak ko at pagtuturo ng leksyon. Sabi ni Armando kay Zandro. Walang anuman po, tito. Basta para kay Martina. Sabi ni Zandro. Nagtaka naman ang ama ni Martina dahil kailan lamang ay halos magpatayan ang dalawa ng titigan. Gaya ng inaasahan ay sinundo ni na Martina ang mama niya sa airport tsaka tuluyan ang umuwi sa kanila. Ilang araw matapos noon ay nilagnat naman si Martina. Ano yan, anak? Lovesick? Natatawang sabi ng mama niya. Lakas naman ang pakiramdam mo, mama. Ako pa ba? Mama mo ko eh. Sabi nito tsaka iniabot ang gamot kay Martina pero kagaya noon ay ayaw talaga nito sa gamot. Hindi ka gagaling anak kapag hindi ka uminom ng gamot. Mommy, ang pait. Tsaka sinat lang naman to. Pasaway ka talagang bata ka. Nasabi na lang ng ina niya na walang nagawa. Nakarating naman kay Zandro ang balita na may sakit si Martina at ayaw uminom ng gamot. Narinig niya kasi nakatawagan ng mommy niya ang ina ni Martina. Zandro, anong ginagawa mo dito? Balita ko, ayaw mo raw uminom ng gamot. Sabi ni Zandro dala ang isang baso ng tubig at isang capsule na gamot. Mapait nga kasi. Hindi naman mapait tong kapsula. Nahahati kasi sa bibig ko yan kahit di ko pa nalulunok. Gagaling din ako. Kasi, nakita mo na ako? Did you miss me? Mangkukulam ko. Sabi ni Zandro at naupo sa kama ni Martina. Oo naman, bakulaw ko. Sabi ng dalaga at napangiti. Pero, iinom ka pa rin ng gamot. Sabi ni Zandro at nilagay sa pagitan ng labi niya ang capsule tsaka siniil ng halik si Martina. Wala nang nagawa si Martina kundi lunukin ang gamot na nilapat ni Zandro sa bibig niya sa pamamagitan ng paghalik. Nalunok niya na nga ang gamot ng walang tubig pero nagpatuloy ang matamis at madamdamin nilang pagsasalo. Ilang araw pa ang lumipas. Magaling na si Martina at a-attend sila ngayon ng event para sa merging ng company nila at ni Zandro. Noong dumating si Martina ay agad siyang sinalubong ng binata na halatang gandang-ganda sa kanya. Oh, tulo mo lumalaway. Pang-aasar niya kay Zandro. Laway kasi yung tumutulo. Baliktad ka naman eh. Kontra ni Zandro na hindi nakuha ang biro sa sinabi ni Martina. Anyways, you look so stunning and gorgeous, my love. Uy, himala. Di naman kukulam? Nope, my love na simula ngayon. Sabi ni Zandro at inalalayan siyang maupo. Nakikinig na sila sa programa at nagkakatuwaan habang binabanggit ang accomplishment projects ng kani-kanilang kumpanya noong biglang iba ang nag-flash sa screen. Kuha iyon ng mga video ni Zandro at Martina. Sabay nila iyong pinanood at matapos noon, nagtungo ang mga magulang nila sa stage na ini-announce sa lahat ang kanilang engagement kasabay ng merging ng kanilang mga businesses. Hindi naman natumutol pa si Zandro at Martina. Sa halip ay bigla na lang lumuhod ang binata sa harapan ng dalaga. Will you marry me, Martina? Not because our company is merging, but because our heart is becoming one. Oo naman, bakulaw ka. Naiiyak na sabi ni Martina. Bakulaw pa rin? Oo, ikaw lang naman ang nag-iisang Zandrong bakulaw na pakakasalan ko. Sabi niya, kasabay ng palakpakan ng mga tao. Tuwang-tuwa naman ang kanilang mga magulang. Ang mga magulang nila ay plinano rin talaga na mas paglapitin sila simula pa lamang noong una. Hindi nagtagal ay naikasal rin si Zandro at Martina. Pinagtulungan nilang mas paunlarin ang nasimulang negosyo ng mga magulang nila. Nagbunga ang kanilang pag-iibigan ng kambal na babae at lalaki. Pinangalanan nila iyong Martin at Zaya.
Tuwang-tuwa rin ang mga magulang nila na ganap ng mga lolo at lola. Dagdagan nyo na ito agad Hirit ni Armando na ama ni Martina. Oo nga, sundan nyo agad. Sagot ko na ang gatas. Sabi ni Charito. Ano ba kayo? Mas healthy ang gatas na galing sa ina. Di ba nga, balae? Sabi naman ng ina ni Martina kay Vivian na ina ni Sandro. Maawa naman po kayo sa akin. Kaeere lang ng tao Sabi ni Martina na naka-breastfeed pa matapos manganak. Oo nga po,